Pa-cash out po. Magkano? 3,000 po. Panibagong araw, panibagong blank check na naman. Blank check na ko magpapasya. Kung ano magiging value ng araw na to. Bitch! At andito na ulit tayo sa harap ng computer ngayon para maiba naman, para di nakakaumay. For today's vlog, magbabasa tayo ng comments, kombinasyon ng YouTube, Facebook, mga comments na nabuo mula nung nagbalik loob tayo dito sa ating daily upload sa YouTube. Sa ano muna tayo? Sa ating YouTube. Dumampot ako ng mga questions mula sa YouTube. Sabi ni Respect by Heart, from black coffee to hot choco. Bakit? Kung napansin, hindi na ako bumibili ng black coffee. Ang binibili ko hot choco. Hindi ko ma-explain, pero isa sa mga natutunan ko nito netong December. Sa mga natinang kong journey. Yung cacao or chocolate na mainit. As long as pure siya at hindi processed. With the proper breathing exercise. Ganon yung tamang inhale, exhale. Kahit nasang lugar ka, kahit nasang circumstansya ka sa buhay, as long as meron kang hot choco, tsaka yung tamang paghinga, kasi inom ganon, grabe, kapayapaan yung ibinibigay niya. Try nyo, kahit nasang lugar kayo, hot choco, tapos inom, tapos ganon. Sa kada iniinom nyo siya, inhale, exhale kayo. Grabe, sobrang kapayapaan yung ibinibigay. Yan, kaya nag-shift ako sa hot choco from black coffee. Alright? Wala pa akong nare-research about sa ano talaga yung mga benepisyo ng hot choco or ng hot cacao. Kayo, do your research mga kapatid, okay? Tsaka, ang sarap. Magdadalawang linggo na, putya. Hindi ko naman pala kailangan ng kape. Diba kasi dati ratatat, hiram ng kapangyarihan sa kape. Tangin na. Tapos yun, magkakape ka, tapos magbe-breakdown ka rin. Diba? Kumbaga, crash out sagad, makakatulog ka. Pero pag yung hot choco, sobrang payapa nung kalooban mo, tapos relax ka. All throughout the day, functional ka. Yan. Kaya nag-switch ako sa hot choco. Try nyo. Wag Milo kasi iba effect pag process. Sabi ni Concrete Chicken 101, pumasok na lang sa Bisaya content. Medyo naging Kong TV na. Paano pumasok sa Bisaya content? Ito yung daily upload, itong daily upload, itong pagiging YouTuber. Bisaya content to sa paningin mo. Halatang wala kang alam kasi putya sa lahat ng may alam sa pagiging public figure content creator, YouTube is the shit talaga. Okay, YouTube talaga. Level yan TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Ngayon, naiba na nag-iiba nagkakaroon ng shift sa kung paano mo peperahin yung internet. Ang nangyayari ngayon, Facebook, kailangan mo siyang galawin or kailangan mo siyang ganapan para sa fame, para sa mabilisang fame. Ngayon, kung hinahanap mo naman yung pera, nasa TikTok yan. Kung magtitinda ka ng merch or kung ano man, nasa TikTok yan. Kung wala ka naman paninda, gusto mo mag-dropship or mag-affiliate marketing, nasa TikTok yan. So, yung fast money, nasa TikTok. Fame, si Facebook. Perang fast money, si TikTok. Si Instagram is for brand deals. Tapos si YouTube is for long-term na life-changing na internet money. Ganun na nagpo-proseso yung internet money ngayon. Ganun siya yung from TikTok to YouTube, ganun. Medyo naging Kong TV na. Ngayon aminado ako, nung nag-start ako sa pagiging content creator or pagbabalik loob ko sa pagko-content creator nung 2021. Ang impluwensya ko talaga noong mga panahon na yun, ang concept talaga na ginagawa ko noon parang Nas Daily na Kong TV na. Nakita ko kasi sa internet parang nawala na. Si Kong TV kasi yung gumagawa nun dati, yung mga parang kanal humor, reaction sa mga bagay-bagay or sa mga nangyayari sa gobyerno, sa mundo. Yung parang kalyeng vibe na tangin ano to? Mga ganun. So,
matagal wala yun, na-observe ko sa internet. Kasi nga, nagkaroon na rin ng, syempre, ng branding si Kong. So, hindi na siya pwedeng magpaka-reckless ng ganun. So, finil-in ko yung ganong approach. Pandemic days, ako lang yung gumagawa nun, yung parang approach na gano'n na pag magre-reaction sa isang bagay tapos yung reaction eh parang gago, parang ulul-ulol, yan. Tapos Nas Daily na parang 1 minute. Kung napanood nyo ako nung pandemic days, laging 1 minute lang yung video ko. Tapos ganun, pak, ang bilis. Ganun, no, naka-off yung ads ko noon. 2 years naka-off yung ads ko sa Facebook kasi nga gustong mag-build ng something na yung ganun, yung 1 minute lang. Tapos pak, setup, punchline, ganun agad. Yung matatawa ka within 59 seconds, matatawa ka or mapapa-share button ka, ganun. Ngayon, kung naiko-compare mo na yung energy ko sa energy ni Kong, isang malaking pribilehiyo yun. Hindi siya kalait-lait. Si Kong TV ay ang pumatag. Si Kong TV ang pumatag ng daan na lalakaran ng mga gustong maging content creator. Ako naniniwala akong walang Kong TV, hindi nagmeta yung pagiging content creator. Real talk. Proceed tayo. Sabi ni Arcade23, gusto ko talaga pagiging optimistic ni Ato sa mga bagay-bagay. Alam mo, yung pagiging think positive, natatawag siya ng mga sensitibong, yung pagiging positibo sa mga bagay-bagay. Natatawag siyang toxic positivity ng mga sensitibong nilalang, sensitibong individual. Na kahit anong sirkumstansya, pangyayari, kaganapan na parang hindi mo inaasahan. Tapos magiging positive ka lang dun sa bagay na yun. Tinatawag siyang kabaliwan or toxic positivity ng mga sensitibo. Pero sa katunayan talaga, yung makaramdam ka ng negatibong energy or makaramdam ka ng pagkadismaya, pagkalungkot, galit, tayo na-discover ko, lahat yan siya. Ikaw lang din yung nag-create sa utak mo. Ngayon, pag nakita ka ng tao na parang masyado siyang optimistic, masyado siyang positive sa lahat ng bagay, kahit nagkandaletse-letse na fucked up na lahat, ganto, ganyan. Tapos, compose pa rin yung sarili niya, stay positive, function, ratatat, bag. Ayun yung totoong kapayapaan, ayun yung totoong kayamanan. Kasi lahat ng mga negative thoughts, bunga lang siya ng pag-overthink mo eh. Nandito lang yan. Kunyari ganito, laging ganito yung kaganapan, di ba? Kinakabahan ka kasi baka sa susunod na araw ganito, o kaya baka isipin nila ganyan. Di ba? Ikaw mismo nagke-create ka ng assumption sa utak mo na ng mga mangyayari or magiging resulta ng mga sirkumstansyang hindi pa nangyayari. Isa sa mga natutunan ko rin yun na kaya parang banayad lang, optimistic sagad, positive sagad. Relax lang. Tutukan mo lang ng tutukan yung nasa harap mo ngayon. Walang bukas, walang nandun, walang mamaya. Ang meron lang ngayon, 'di ba? Ang meron lang ngayon. Tutukan mo yung ngayon. Titigan mo yung ngayon. Tignan mo yung ngayon. Yung mamaya na yun. Labas ka dun. Yung bukas pa yun. Hindi mo nga alam kung may bukas pa eh. So para isipin mo anong mangyayari sa'yo bukas, nilalason mo yung utak mo. Nagkikreate ka ng mga senaryo sa utak mo na ikaw na mismo yung lumalason sa utak mo eh. Nag-overthink ka eh. Kaya may mga bagay ka na hindi na pagtatagumpayan ngayon kasi tingin ka ng tingin sa mangyayari mamaya. Lagi mong tatandaan, walang mamaya, walang bukas, walang nandun. Ang meron lang yung ngayon. Ito, kung ano yung nakikita mo sa harap mo, ito. Yun lang ang tututukan mo. Sobrang good shit nun. Try nyo practicein yan. Tignan mo lang yung ngayon. Ganapan mo lang yung ngayon. Yung mamaya pa yun. Di ba? Anong oras ngayon? 12:22. Oh. Kung ano yung mga dapat kong ganapan ngayon, 12:22, ginaganapan ko, magbibideo ako, nagbablog ako, para makapag-upload ako ng 3:00 maya-maya. Di ba? Mamayang 3:00, di ko pa alam anong mangyayari mamayang 3:00. Sure ba ako na matatapos ko tong video na to? Hindi ko alam. Hindi ko sure. Pero ngayon, yung segundong umaandar ngayon, gaganapan ko siya ngayon. Kung ano yung nasa harap ko. Nagre-record ako ngayon, kinakausap ko ngayon, gaganapan ko ngayon. Matatapos mo kaya, mga anong oras mo kaya matatapos maya-maya ito? Mga 12:00 ngayon. Mga 12:00 kaya tapos mo na yan. Hindi ko alam. Wala akong alam, wala akong ideya sa mangyayari mamaya. Basta gaganapan ko yung ngayon. Practicein niyo, sobrang sarap. Walang mamaya, walang bukas, ang meron lang ngayon. Sob, sabi ni Ward Daddy TV 0707, Sob, magkano gastos mo sa gas at toll fee per month? Message mo ako, Sob. So, isa siyang concerned citizen kasi nga yung isa sa mga naging rason ko kung bakit
nag-stop or nag-lay low ako sa Anti-Supot Social Club. Gawa ng iniinda ko na nga yung diesel, yung toll, yung gastos every week na mag-shoot kami. Pero hindi naman kasi yun lang. Hindi lang basta monetary yung iniinda ko. Kasi wala namang problema doon, pare. Wala namang problema doon, diesel, ganito, ganyan. Ang pinaka-most pinanghihinayangan ko yung oras, yung panahon na sana na-i-google ko sa iba't ibang bagay na mas nag-generate pa ng mas tremendous result. Kasi yung Anti-Supot, though idea ko yun, pero siya long shot, long game siya long shot, long game. So, hindi namin pwedeng iasa doon ng all-in sagad. Diba? Pero ginaganapan namin. Kita nyo naman, 150 uploads, consistent. Diba? Ako, it just happened na, siguro, masasabi ko sa amin tatlo, mas ambisyoso lang ako, mas marami akong ambisyon, mas marami akong gustong misyonin. Kasi hindi ko alam. Kasi si Joshua Point, parang 32 ata siya, 33. Tapos si Sadaw, 30 years old. Ako, 28 lang ako Diba? So, marami pa akong gustong ganapan na sila, kung chill na sila, dahil 30 na sila, hindi ko alam. Diba? So, siguro, bilang 28 ako, sila, ano bang ginagawa nila ng 28 sila? Parang ganun parang ganun yung logic nun. So, ako, as ato, na 28 years old, right here, right now, yung panahon ko, energy ko, oras ko, kung ilalaan ko siya sa iba't iba pang bagay, mas makakapag-generate pa siya ng mas tremendous result. Compare sa kung i-all-in ko sa Anti-Supot yung oras panahon ko. Okay, pero kita nyo naman, tinindig naman namin, may pundasyon naman na kahit paano. Panoorin nyo pa rin, Support 8 Asset sa Dow Joshua Point. Sabi ni side comment lang, boss, ba't tinigil mo ata ang gym journey mo? Yes sir, tinigil ko, parang magti 3 weeks na akong hindi nagbubuhat. Sa first week nung pagtigil ko, tumigil kasi nagka-gout nga ako, pare. Nung nagka-gout ako, doon na ako parang inabot ng katamaran. Kasi ayokong lumabas ng ika-ika. Di ako makalakad talaga. Ngayon, nung gumaling naman yung gout ko na wala na yung masakit sa paa ko, doon naman ako tinamad. Inabot na ako ng katamaran. Kasi sobrang dami kong ang ginaganapan. Pero kasya, sobrang enough ang 24 hours. It just happened na ako mismo, hindi ko pinipiling mag-workout. Diba? So, natigil talaga siya. Nakaano ako bale, 37 days ng pag-workout. Ngayon, kung may balak ba akong bumalik, meron naman. Siguro by January 1 na January 1, putukan, kinabukasan, pag bukas yung gym agad. Para by summer 2026, nakapag-topless na tayo. Petition para ibalik sa ASSC si Bossing Ato. Actually, hindi naman ako tinanggal, pare. Diba? Hindi naman ako tinanggal. Ako yung mismong parang naglaylo. Diba? Kasi nga, marami akong gampanin. Ngayon, pag natapos ako sa mga gampanin ko, tignan natin by next year. Sige, go. Diba? Tsaka by next year, sure baka nasa studio namin yan. Kung saan man. Diba? Abangan nyo by next year. Sabi ni Jeff, betting mo, balik ka na sa ASSC, tapos pagbalik mo, mag-tone down ka. Hayaan mo si Job at Sadaw mag-lead ng convo, maging support ka lang sa opinion nila. Igalang mo si Job kasi mas maganda siya at mas alam siya talaga kaysa sa'yo. Payo to ng isang kuya. Actually, kung nanonood ka talaga at matalino ka talaga, di ba? Hindi para magkaroon ka ng bias. Di ba? Idea ko yung Anti-Supot. Ako si Anti-Supot. Akin yun. Ako yung nag-formulate nun. Ako yung pumili. Hindi naman random lang na Boogs Ato sa Dow Joshua Point. Ako yung pumili. Ako yung pumili sa kanila. Ako yung nagtimpla. Kung bakit ka may Anti-Supot, kung bakit kayo may Anti-Supot na pinapanood, ako yung nagtimpla nun. Ako yung nag-formulate sa utak ko nun. Ako yung doktor na parang gumawa ng Powerpuff Girls nun. Kaya naging synchronous yung tatlo. May kanya-kanya kaming lakas. May kanya-kanya kaming talino. Nagigets mo? Diba? Hindi pwedeng, anong magto-tone down ako? Tas hahayaan si Josh at Sadaw mag-lead. Walang leader sa amin. Though idea ko yun, ako si Anti-Supot. Alam nilang dalawa yan. Tatlo kami doon equal as may kanya-kanya kaming bracket. Ako as mas street
mas tunog kanal, street cred, street knowledge, kalyeng words. Si Sadaw na nasa mid. Kasi nasa mid bracket si Sadaw eh. 'Di ba? Na si Jop na parang pinaka-mature sa amin. Kasi 28 ako, 30 si Sadaw, tapos parang 32 ata si Jop. Diba? Ako lahat yun. Ngayon, kung natatangahan ka sa akin, ikaw ang tanga. Kung nabobobohan ka sa akin, ikaw ang bobo. Kasi para sabihin ko sa'yo, kung wala ako, walang anti-support. Ako yung anti-support. Akin yun. Si Anti-Support Social Club is upgraded. Upgraded game from The Pangit Lives Matter. Alright? Kung napapanood mo talaga ako ever since, The Pangit Lives Matter na naglalayon at nagmimisyon na palupitin yung mga kagaya kong lehitimong classes na pangit. By 2025, in-execute ko si Anti-Support Social Club na ang layunin niya ay hindi na exclusive sa pangit. Ang minumove na sa Anti-Support Social Club ay kabuang kalalakihan na. Nagigets mo? Di ba? Lupit, di ba? Pangit Lives Matter, exclusive lang na lumulupit yung mga classes na pangit. 2025, Anti-Support Social Club. In general na yun, kabuuan ng mga kalalakihan. Diba? Hindi na siya exclusive sa mga pangit. Kasi sa 3 years ko na The Pangit Lives Matter, nag-work eh. Sobrang daming messages, testimonies, na pangit sila pero dahil sa The Pangit Lives Matter, self-esteem taas, confident taas, mindset angat. Diba? Palag sa society, kahit pangit ka. O ngayon, siyempre, hindi natin basta gini-gatekeep yung Hindi natin basta-basta gini-gatekeep yung knowledge. Anti-Support Social Club. Para na siya sa lahat ng mga lalaki regardless kung gwapo ka, cute ka, or pangit ka. Pasok lahat. As long as seeking ka para sa knowledge ng isang malupit na lalaki, Anti-Support Social Club. Diba? Ngayon ako, diba? Si Anti-Support Social Club is to give value, to give knowledge sa mga makakapanood. Ngayon ako, kung alam ko sa sarili ko, di ba, wala nga kaming ibang sinasabi kundi, kailangan mong ganito, pak, kailangan mong i-utilize yung pagkalalaki mo, ganito, ganyan. Ikaw si Adan, kailangan mong i-juice ng sagadtong mundo bilang ikaw yung kawangis ng Diyos, ikaw yung unang kinreate, ikaw yung design na ma-acquire yung ganito, yung ganyan, yung ganyan. Ngayon ako, knowing na alam kong kung yung enerhiya at kabataan ko, ilalaan ko sa iba't iba pang bagay na alam kong magge-generate ng mas malupit pa compare sa pwedeng maiproduce ni Anti-Support ngayon. Diba? Kahipokritohan kung hindi ko gagawin at tututukan itong mga bagay na alam kong mas makakapag-produce ng mga result na mas magbe-benefit ako ng sagad. Kasi nga long shot, long game si Anti-Support. Doon dyan si Anti-Support. Panoorin nyo kung papanoorin nyo. Diba? Ngayon, pero para ilagay sa utak mo, kung nabobobohan ka sa akin, ikaw ang bobo. Kasi wala kang pinapantasyang Anti-Support kung wala ako. Bobo. Okay, at dako naman tayo sa Facebook. Okay, may pinost ako sa Facebook. Ito yung picture namin kahapon ni Frank Mendoza, Tiyo Bray, Bugoy na Koy Koy. Diba? Ito yung mga ito yung mga laman ng reels mo eh. Diba? Si Frank, ng CEO ng MNLA, Tiyo Bray, syempre, Do You Think? Tapos si Sob, si Bugoy na Koy Koy, syempre, 2 joints. Alright, 2 joints, pare. Ngayon, in-upload ko ito dito sa Facebook. Magbabasa tayo ng mga comments dito ng mga... Sabi ni Kane Agiling, tangina, ginagawa mo dyan ato. Ikaw pinaka-tanga at bobo dyan. Wala kang bitaw. Bulok, mukhang tilapia. Ako walang bitaw? Ako pinaka-tanga at bobo? Ha? Ikaw ang bobo, puking ina mo. The fact na kasama ko sila sa iisang frame, hindi mo gets? Ha? Ikaw kahit gustuhin mo, hindi mangyayari. Di ba? The fact na magkakasama kami sa iisang frame, hindi mo mag-gets? Nasasabihan mo ako walang bitaw? Okay, sige, para fair. Okay, sige, para fair, di ba? I-stalk natin to si Kane Agiling para malaman natin kung ano ba talaga sa kanya yung
Hindi tanga, hindi bobo at may bitaw. Tangin na ito, Facebook niya na yan. Meron siyang ESI. Puking ina mo. Tumandaan at lahat, ESI. No hate sa mga naki-ESI. Okay? Chinecheck lang natin dito sa Facebook na ito ni Kane Aguiling kung ano ba sa paningin niya. Yung may bitaw, hindi bobo. At hindi mukhang tilapia. Ako mukhang tilapia? Puking ina mo. Ako mukhang tilapia. Tignan mo yung tattoo mo, Batman. Ha? Tignan mo yung tattoo mo. Tangina, Batman. Para kang burat. Ano pa? Puking... Eto ba yung itsura ng may bitaw sa'yo? Kane Aguiling, puking ina mo? Ha? Yung mga tattoo mo, very common. Walang originality. Halatang sumasabay ka lang sa trend para lang masabing hindi ka silais. Magpapatattoo ka. Puking ina mo, shades ka pang hayop ka. Pero kahit anong ganyan-ganyan mo dyan, kahit gustuhin mo, hindi mo makakasama to sila sa isang frame. Diba? Tanga! Nak ng puto. Okay nang ina to, mga traditional patchwork pa si Tarantado sa tato. Sure si Lais, yo? Sure si Lais. Sure TL sa BPO. Okay, ina mo, kupal. Eto pala. Kane Aguiling, eto pala yung mga may bitaw sa'yo. Itsura ng may bitaw, eto ganito. Uwing inang... Eto! Ang itsura yan, no? Kupal! May reels din ako na ginawa, kasama sila, syempre. Eto, panoorin natin. Di ka pwede sumama sa mga naka-Chicago Bulls. Di ka pwede sumama sa mga naka-Chicago Bulls. Mga kasama ko, buguin ako ikaw, Proc Mendoza. Suot namin, MNLA. Di ba? Sasama ka sa mga Chicago Bulls, hindi ka ready nun. Paano pag nakita mo si Lito Lapid sa daan? Hindi ka... Sobrang dami nag-iyakan sa comment section kasi hindi nila na-gets yung konteksto. Merong apat na mga produkto din ng Coldest Game na mga hustlers na apat na mga Gen Z yun, apat na lalaki. Na yung mga yun, kilala ko yun sila, hindi ko man close, pero alam kong produkto sila ng Coldest Game ng 2 joints. Na yung mga yun, may mga pera talaga yun. Tapos ngayon parang tinatagos nila yung influence eh. Diba? Ngayon, pinarody namin. Diba? Hindi namin talaga dinidis yung mga naka-Chicago Bulls. Pinarody namin. Okay? Ngayon, yung mga nag-iyakan, halatang kulang pa sa game eh. Magpapakinig kayo ng mga 2 joints para di kayo nag-iiyakan. Ngayon, magbabasa tayo ng comments dito, syempre. Sabi ni Jipao Abejelina, puking ina, nagsama-sama yung mga basura sa social media. Ganon? Kami basura sa social media? Okay, andito tayo ngayon sa Facebook mo. Titignan natin, Jipao Abejelina, ano ba sa tingin mo? Yung hindi basura sa social media. Boom! Ganto? Parang magjowang tolongges. Para kayong tulok ng jowa mo. Tignan mo. Dinamay mo pa yung EA mo sa kabobohan mo. Ha? Yan, Facebook niya, wala akong daya yan. Drummer boy pala to eh. Drummer boy para papampam. Kaya pala nagkukupal, drummer boy para papampam. Puwing ina, drummer pare. Pare, drummer. Tas mukhang gago rin. Ayun, mukhang gago rin eh, ganito pala ganito pala, Jipao Abejelina, ang sa tingin mo, hindi basura sa social media. Kung ganito ang aura ng hindi basura sa social media, okay na ako maging basura. Ha? Tignan mo yung aura mo, sa aura namin. Boom! Ito yung aura namin sa aura mo. Ngayon, sasabihan mo kaming basura. Basura yung ganyang aura. Tapos eto yung aura mo. Aray ka! Ay wala, supot pala eh. Kaya pala nagngangangaw-ngaw. White knight na supot na namamantasya lang pala to si Loco. Invited po kayo sa kasal namin. Puking ina mo. Tigil mo yan. Jipao Abejelina. King ina mo, tatantanan na kita. Eto, sabi ni Marlon Ansiete. Hoy kupal, hindi ka bagay kila koy-koy. Baduy mo gago. Wala kang angas, tanga.
Ako walang angas. Ito yung aura namin ha. Ito yung aura ko. Kasama kay Lakoy. Kita mo naman. Nag-blend in ng talagang smooth na smooth. Ngayon para fair, i-check natin para malaman natin, di ba? Para malaman natin ano ba sa mata ni Marlon Ansiete yung hindi baduy. Okay, Facebook niya na yan. Kung makikita nyo, Marlon Ansiete. Punta kami sa photos. Uking ina, guwapings! Eto pala ang hindi baduy. Uking ina ng bangs mo ah. Gusto mo itirintas ko yan? Andito tayo ngayon sa photos ni Marlon Ansiete. Titignan natin ano ba para sa kanya ang hindi baduy at bagay magsasama kay Lakoy. Ah, ito, ganito. Montite. Montubul eh, oh. Mong igit. Uking ina mo sa Kuya Jay nagpapapicture. Uking ina, itsura pa lang eh, oh. Alam mo nang iiyot ng katawan ng puno ng saging eh. Uking ina mo, Marlon Ansiete, tigil mo yung kabobohan mo. Tapos na tayo magbasa ng comments. Anong oras na pala? Papagupit na muna tayo. Mukha na tayong burat. Andito muna tayo sa AutoZone na parang SM na. Boss, parang SM na yung loob ah. Papapalit ako ng... Anong tawag dito, Sob? Wiper. Wiper. Kasi naaligas-gas na eh. Sana may TV po. Miss. Parang SM na nga. Sob. May mga ano ba yan? Mga brands ganon? O kahit ano lang? Gus-gus eh. Kasi tropo oh. Sige, banata mo. Tayo na pinano ko yung pinatanggal yung acid rain. Naglabasan yung gas-gas dito. Yung tayo ng gas-gas eh. Wiper. Yun oh. Galing eh, no? Champion? Namag ka? Tapos na tayong magpapalit nung ano. Eto. Dito. Punta tayo sa kabila. Punta tayo. Bossing! Bossing! Wala si Bossing? Boss, ano? Ah, saan nakabakasyon? Putang na patay. Wala na akong burot eh. Boss, ano? Tangay na wala si Bossing. Kailan pa siya? Nakabuhat, boss. Tempo lang. Tempo ka lang, Ano? boss. Okay na yun. Biglang guwapings ba yan? Alam mo siyempre. Biglang Joshua Garcia yung after? Alam mo. Tempo, wala. Tempo lang. Wala si Bossing. Tempo. Umalik na muna ulit tayo ngayon sa bahay kasi alauna na eh. So mag-edit ko na muna to para umabot ng 3. Kanina kung nagupitan tayo, ina-expect ko sana malilate yung upload talaga ngayong araw. Pero galing talaga, sakto talaga lagi. Wala yung nagugupit pero nakasalubong ko siya dun. Nakasalubong ko siya ngayon. Papasok daw siya ngayon. Sabi ko mamaya na lang 6. Ay siya pala nagsabi mamayang 6 kasi nga marami siyang client ngayon na nakabook. So mamayang 6 ako magpapagupit. Ngayon, alauna na ngayon. I-edit ko na tong vlog para umabot ngayong araw. So dito ko natatapusin to. Bukas ulit.